Sound check. Isang mapagpalang umaga po sa bawat isa sa atin. Welcome po sa Sunday morning service sa Jesus Christ Baptist Church. Tayo nagpapasalamat sa Panginoon sa napakagandang umaga na kanyang pinagkaloob. Ay marami ho sa ating kapatiran ay labis na naapektuhan ng traffic. Yung iba ay imbis na 30 minutes lang ay naging 1 oras yung kanilang paglalakbay. Pero salamat sa Panginoon, tayo pa rin ay nakarating ng safe dito ho sa ating bahay-sambahan. And salamat din sa Diyos at sa atin hong naging Family Sunday, last Sunday sa atin hong gawain. At nahadyan ho yung ating mga family portraits, mga naka-frames na sila ngayon, nag-level up. At salamat sa Panginoon, ito'y malaking kagalakan ho sa atin at sa atin hong mga kapatiran. Ilan ho muna mga announcements and reminders. Una ho, ay nais kong humingi ng paumanhin. Ay supposed to be ay meron ho tayong Lord's Supper ngayong umaga. At yan ho ay tinake na ministry ho ni Sister Jonah. Sabi niya akong gagawa noong pang Lord's Supper. Pero kanina hong madaling araw ay nilagnat si Leah at halos wala siyang tulog. Pareho kaming puyat. So hindi ho na asikaso. At actually mamaya ho pagkatapos ng worship service ay dadalhin namin siya sa pedia for check-up. So pakisama ho sa prayer. So hingin namin ng inyong paumanhin, hindi namin na ihanda ang pang Lord's Supper. So next Sunday ho natin gaganapin. Next Sunday. So pag-pray ho natin at Lord willing ay maidaos ho natin to next Sunday. And next po, ang atin hong susunod na ang atin hong susunod na event will be on April. Ang camp ng atin hong mga kabataan. Baka Brother Patrick, baka pwedeng i-flash yung tungkol sa camp. Ang camp ho ay sa JVS Youth Camp sa Cavite, Huyaan. Ang camp fee po ay 1,800 sa bawat isang young people sa non-air conditioned room at 2,200 sa air conditioned room. At ito ho ang nakalimutan ko din hong i-mention sa atin at salamat sa paalala ho ni Brother Daryl. Ang youth camp ho na ito ay binuksan na rin ho para sa lahat. That means pwede ang isang buong pamilya. Pwede nyo gawin itong family camp. Pwede nyo gawin ito bilang sa pamilya, sumama ho kayo, ma-enjoy nyo ho yung mga facilities doon. May mga basketball courts, may volleyball court, may swimming pool, maganda yung mga tulugan. For further details, pwede kayo makipag-usap sa akin o kaya kay Brother Daryl. So yan po ay mahal na araw. Kung wala kayong plano, halimbawa, mahal na araw, walang pasok, nasa bahay lang, pwede nyo ho itong ikonsidera para ho sa inyong buong pamilya. And masarap din yung fellowship kasama ho ng ating mga kapatiran at yung mga pag-aaral ho ng salita ho ng Diyos doon. So yan po ay sa April 6 to 8 sa JVS campsite. At isa pa ho maganda doon kung gusto niyo hong magpunta ng inyong sariling library, personal library. Meron ho doong in-house na bookstore, ang CGM ba yun, Brother Daryl? CGM bookstore. Meron doon mga second-hand books. And then meron din yung mga brand new books na talagang may discount pa. Pwede kang kumuha ng ID and I believe 20% yung discount, no? 10, 20? Minsan 30% pa yung discount. So kung yun ho ay nais nyo. Ngayon, Brother Paul, hindi kami pwede na 3 araw, 1 araw lang o 2 araw lang. Okay lang din ho yan. Pwede yung pag-usapan yan at ma-adjust din ho yung rates po niyaan. Okay? So muli ho, kung nais nyo hong gawing family event nyo ho yan, pwede at for information you can contact me or si Brother Daryl. Yan po ang ating mga announcements. So Lord willing, next week ho ang atin hong Lord's Table, doon natin idadaos. And then ang Joy Fellowship, meron hong mamaya. Sana asikasuhin niyo na yung fundraising niyo, mga young people, 1 buwan na lang. Literally, 1 buwan na lang ay camp na. So sana ho ay bigyan nyo ng atensyon huyaan. And muli, kung nakaraan, meron tayong mga kapatid nag-sponsor sa mga young people, welcome na welcome po yan at maanawa gamitin ng Diyos para sa atin hong mga kabataan. Meron pa ba ako nakakalimutan? Yun ho pala, ang ating church outing ay May 1. Meron ho tayong pinuntahan na resort. Napakaganda. Bagong-bago. Nitong December lang sila nagbukas. Isa sa pinakamalaking swimming pool na nakita ko dito sa
dito sa area natin ng Santa Maria. Malaki. Kung magsasawa kang tumawid, baka mahirapan kang tawirin. Mahaba, at parang triangle shape halos, parang heart shape yung swimming pool nila, irregular heart shape. So, maganda, medyo maganda rin ang presyo. Sa ngayon ho, ang binibigay ho sa atin ay 42,000 para sa 100 tao. 100 hanggang 200 tao. Ngayon, pag dinivide nyo ho yun, yes, magiging 400 per person. Mabigat. Ang tsansa ho natin, at kausap ko ho si Brother Jay, ang JCBC Pandi, kung makikitandem sila sa atin at makakasama natin sila, yun lang yung tsansa para hindi masyado mabigat. Liban na lang, halimbawa, si Brother Darry, Brother Paul, sagutin ko yung 20,000. Di okay, go. Sige na. Okay? Go na? No. No. Yun ho. Pero sa ngayon, kung meron ho kayong mga alam na lugar na malapit, na maganda, na pwedeng i-book ng lahatan, na magiging private sa atin or exclusive, yun ganun ho ang atin hong hinahanap. Nasa ranging, pinakamaganda na yung siguro, sabihin natin kung meron 10 to 18,000, yun na yung magiging natin na budget. Ngayon, kung meron po 20,000, pag-usapan natin, tingnan natin kung paano magagawang paraan at kung maganda naman talaga yung lugar. So May 1 ho yan, at Lord willing, idadaos ho natin yung atin hong church outing. So yun ho, ang ating mga announcements. Wednesday, Time in the Word. Friday, 6 p.m. prayer meeting. And then mamaya ho, ang ating gawain ay 2 p.m. God bless po. Dito nagtatapos ang ating announcement. Kayo ay maghanda sa atin hong pagsamba. Dumako tayo sa sandali ng pananalangin upang hingin ang tulong at gabay at pagsiyasat ng Panginoon sa atin. Let's pray. Manalangin po tayo. Panginoon Diyos, aming Ama sa langit, Diyos na maluwalhati, Diyos na mabuti, perpekto, makapangyarihan at banal, aming pinupuri ang iyong pangalan. Ikaw na karapat-dapat sa lahat ng pagsamba. Tunay lahat ng aming tinatangkilig ay sa iyo galing. Ultimo ang aming hininga. Lahat ng material at lakas na meron kami, O Diyos, ay galing sa iyo. Lalo tigit, Panginoon, ang aming kaligtasan ay biyaya mo mula sa simula hanggang sa dulo. Salamat, Panginoon, sa aming Panginoong Hesukristo na siyang nagbayad ng aming mga kasalanan upang kami ay matubos. Salamat po sa banal na Espiritu na yung sinugo nung kami sumampalataya, na kami ay sinelyuhan upang kami, Panginoon, ay ingatan at hanggang sa aming pagkatubos ng aming mga pisikal na katawan ay naroon ang katiyakan ng aming kaligtasan. Salamat, O Diyos, sa mga katotohanan ito. At Lord, sa aming pong pagsamba ngayon, tulungan mo kami. Tunay, napakaraming mga bagay na umaagaw ng aming kaisipan. Maaaring may mga problema, may mga pangangailangan, at maaaring merong iniinda sa pisikal na katawan. Pero tulungan mo kami, O Diyos, na tumingin sa iyo. Tulungan mo kami, Panginoon, na sa aming pag-aawitan ay tunay nga maluwalhati ka. Tulungan mo kami, O Diyos, na sa aming pagkakaloob magawa ito ng may pagsamba at pagmamahal. At gayon din sa pakikinig namin ng iyong salita, tulungan mo kami, Panginoon, na magkaroon ng mapagkumbabang puso na aming kilalanin ng iyong otoridad na nasa salita mo. Muli, O Diyos, ikaw pong patuloy na kumilos, patuloy na magligtas at patuloy na magpalago sa iyong mga mananampalataya. Ingatan mo kami sa buong gawain na ito. Ikiling mo ang aming mga puso sa iyong salita, O Panginoon. At bigyan mo kami ng kagalakan sa buong gawain. Lahat ng ito dalangin namin sa ngalan ng aming Panginoong Hesukristo. Amen.
Basta po tayong lahat at tayo po umawit sa Panginoon. Tayo po umawit. Awitin po natin Tanging ang Dugo ni Kristo. May makalilinis ba sa karumian ng puso ko at hugas sa sala, tanging ang dugo ni Kristo, balong na pag-asa, panlinis sa puso ko, panghugas sa sala, tanging ang dugo ni Kristo. Kung patawad ang nais, magpasakop ka kay Kristo. Puso mo ay lilinis, tanging sa dugo ni Kristo, balong ng pag-asa, panlinis sa puso ko, panghugas sa sala, tanging ang dugo ni Kristo. Tayo'y may katubusan dahil sa dugo ni Kristo. Ang ating kabanalan dahil sa dugo ni Kristo, balong na pag-asa, panlinis sa puso ko, panghugas sa sala, tanging ang dugo ni Kristo. Siya ang ating pag-asa at kapayapaang tunay. Lapit na't manalig ka sa dugo ni Kristo lamang. Balong na pag-asa, panlinis sa puso ko, panghugas sa sala, tanging ang dugo ni Kristo. Manatili po tayo nakatayo. Para po sa ating pagbasa ng salita ng Diyos, sa ating pong basahin mula sa aklat ng Roma, Kapitulo 8, talata 14 hanggang 18. Sabay-sabay po nating basahin. Ready? Read. Sapagkat ang lahat ng pinapatnubayan ng Espiritu ng Diyos ay mga anak ng Diyos. Sapagkat hindi kayo tumanggap ng espiritu ng pagkaalipin upang muli kayong matakot, kundi tumanggap kayo ng espiritu ng pagkupkop bilang mga anak na sa pamamagitan nito'y tumawag tayo, Aba, Ama. Ang espiritu mismo ang nagpapatotoo kasama ng ating espiritu na tayo'y mga anak ng Diyos. At dahil tayo'y mga anak, tayo'y mga tagapagmana ng Diyos at kasamang tagapagmana ni Kristo. Kung tunay ngang tayo'y nagtitiis kasama niya, nang sa gayon, tayo'y makakasama niya sa kanyang kaluwalhatian. Ipinalalagay kong hindi kayang ihambing ang pagtitiis sa kasalukuyang panahon sa kaluwalhatiang ihahayag sa atin. Tayo po'y manalangin. O Diyos naming dakila, aming Ama na makapangyarihan sa lahat, kami po, Panginoon, ay lubos na nagpupuri sa iyo, Panginoon, sa mga katotohanan ng iyong mga salita na amin pong nabasa. Salamat, O Diyos, dahil alam po namin na meron po kaming ganoong katiyakan sa aming kaligtasan sapagkat meron pong banal na spirito na siyang nakatahan sa amin, Panginoon.
Salamat, O Diyos, sa katotohanan ito na siya ang nagpapatotoo na kami tunay nga na mga anak mo, Panginoon. O Diyos, salamat po sa isang napakagandang pribilehiyo na ito, na bagamat hindi po kami karapat-dapat na maibilang, ay ipinagkaloob mo ang biyaya na ito, Panginoon, upang kami ay maibilang sa iyong pamilya at tawagin mo at ituring mo na iyong mga anak. Salamat, O Diyos, sapagkat meron kaming aming Ama na nasa langit. Alam po namin, Panginoon, salamat, Lord, sa napakagandang pag-asa na anuman yung mga bagay na kinaharap namin sa mundong ito, sa panahong ito, Panginoon, alam po namin na hindi ito maihahambing. Ang lahat ng ito hindi maihahambing sa kaluwalhatiang naghihintay sa amin. Salamat po, Diyos, napakagandang biyayang ito. Nawa, Panginoon, patnubayan mo po kami. Gabayan mo kami sa aming pag-aaral ng iyong mga salita. Ikaw, Panginoon, ang maggabay, Panginoon, sa aming pastor sa kanyang pagtuturo. Ikaw nawa magbigay sa kanya, Panginoon, ng karunungan, ng kapangyarihan. At gamitin mo, O Diyos, ang pangangaral ng iyong mga salita upang lalong hamunin ng iyong mga anak, upang lalong paglaguin ng iyong mga anak at lalong lumalim ang aming pananampalataya at pag-ibig sa iyo, Panginoon. At gamitin mo nawa ang ebanghelyo upang magligtas ka, Panginoon, ng mga kaluluwa at makilala si Kristo bilang kanilang tagapagligtas at Panginoon. Ikaw, O Diyos, ang maitaas. Ito po ang aming samadalangin sa matamis at makapangyarihang pangalan ng aming Panginoong Jesucristo. Amen at amen. Maaari na po kayo magsiyo po. Tayo po ulit tumawid sa Panginoon. Awitin po natin, iniligtas ng pag-ibig. Buhay ko ay kay dilim sa salaalog mo, at walang magkasakit buhat sa paglumo. Ngunit tiniling ng Diyos ang aking pag-ibig, at ako'y iniligtas ng pag-ibig. Pag-ibig niya ang nagtingnan sa aking pagkakaloob, itinahak. Pag-ibig niya ang nagtingnan sa aking pagkakaloob, itinaas. Ang lahat sa buhay ko aking ihandog sa amang mapagmahal sa aking tumubo. Pupurihin ko siya ng may pagmamahal, paglilingkuran ng may katapatan. Pag-ibig niya ang nagligtas sa aking pagkakaloob, itinaas. Pag-ibig niya ang nagligtas sa aking pagkakaloob, itinaas.
po'y magsising lahat para po sa ating pagkakaloob. Magandang umaga mga kapatid, purihin ang ating Panginoon. Para po sa pagbasa ng ating basihan sa pagkakaloob, atin pong basahin ang 2 Corinthians chapter 9, verse 6 hanggang 8. Ready? Read. But this I say, he which soweth sparingly shall reap also sparingly, and he which soweth bountifully shall reap also bountifully. Every man according as he purposeth in his heart, so let him give, not grudgingly or of necessity. For God loveth a cheerful giver. And God is able to make all grace abound toward you, that ye, always having all sufficiency in all things, may abound to every good work. Pagpalain po ng Diyos ang pagkabasa ng kanyang mga salita. Tayo po ay manalangin. O aming Ama sa langit, aming Diyos na makapangyarihan sa lahat, aming banal na Diyos, kami nagpupuri at nagpapasalamat sa iyong harapan, Panginoon. Na sa iyo, Diyos, na sa iyong kadakilaan, Panginoon, ikaw ay umibig sa mga makasalanan, Panginoon. Nang tanging kaligtasan na ibinigay mo ay iyong bugtong na anak, Panginoon, na siyang nabuhay ng matuwid at siyang namatay at siyang nabuhay muli, Panginoon, para sa amin. O Diyos, maraming salamat na hindi lamang ang buhay na walang hanggan ang ibinigay mo sa amin, ibinihis mo rin ang iyong katwiran ng iyong anak sa amin, Panginoon. Upang kami, O Diyos, na makasalanan ay haharap sa iyong malinis pagdating ng aming Panginoong Hesukristo. Purihin ka, Panginoon, sa katotohanan ito. At kasama, O Diyos, ng aming pagsamba, kami, O Diyos, ay mag-aalay sa iyong harapan ng mga bagay, mga material na bagay, O Diyos, na ikaw rin naman ang nagbigay sa amin. Pinasagana mo kami, O Diyos, sa buong linggo upang kami, O Diyos, ay sumagana rin sa mabuting gawa. Kaya kami, O Diyos, ay humihiling na likhaan mo kami ng puso na may tunay ngang kagalakan sa pag-aalay sa iyo. Pusong tunay na nagsasamba at nagmamahal sa iyo, Panginoon. At nawa, O Diyos, sa mga bagay na ito na malilikom, Panginoon, ay nawa ay gamitin mo, Panginoon, upang sa ikalalago pa ng iyong mga mananampalataya, sa ilalaganap pa ng ebanghelyo ng iyong anak, Panginoon. At nawa, O Diyos, magligtas ka sa umagang ito, Panginoon. At ang mga susunod pang mga gawain, Panginoon, ay pagpalain mo. At nawa, O Diyos, ang tanging makita lamang namin ay ikaw, at ang sambahin namin ay ikaw sa lahat ng mga ito. Maraming salamat pong muli sa pangalan ng aming Panginoong Hesus, ito po ay aming dalangin. Amen. Tayo po dumako sa ating pag-aaral ng salita ng Panginoon. Ang isa ho sa mga pinakapaborito at hinihintay ko hong conference or pastors conference na pinupuntahan ay yung ginaganap sa Cubao Reformed Baptist Church. At meron hong tatlong partikular na rason kung bakit ako ho ay excited at naglo-look forward sa conference noon na yun. Although relatively this year ay hindi ho ako nakapunta. Nevertheless, ang unang rason ay ang maganda at maayos na pangangaral ng salita ng Panginoon. And then pangalawa ay very refreshing ang conference na yon sapagkat walang bossing sa conference na yon. At makikita mo talaga na ang mga manggagawa ay mga kapwa manggagawa at walang mga matataas kung hindi talagang naglilingkuran sa isa't isa. What a refreshing
conference yun. And then pangatlo, ang siyang magtiis hanggang sa wakas ng conference araw-araw ay merong mga libreng libro. At nilagay nila, purposefully, dinesign nila na ang libro ay makukuha sa katapos ng araw. That's a 3-day conference. Pagpatak ng 5:30, tapos na at doon lang pipila para makuha ang mga libreng libro. At talagang libreng mga libro dahil minsan nung kinalkula ko, roughly around 4,000 to 5,000 pesos worth yung sa 3 araw na yon na libre nilang binibigay dahil ang isa sa ministry nila ay ma-equip ang mga manggagawa ng Panginoon dito ho sa Pilipinas. Do joke-joke lang na sinasabing ang magtiis hanggang sa wakas ng conference ay magkakalibro. Pero nahandoon, meron din talagang kumbaga ay reward yun. Na kahit na minsan ma-traffic, susuungin mo yung traffic na yun para doon sa conference na yun dahil din hindi kinakaila. Isa sa mga dahilan ay yung meron kang makukuhang libro na otherwise ay mahirap makuha dito sa Pilipinas or kung meron man ay mahal. Well, kaya ko sinabi ho yaan sapagkat sa ating pag-aaralan ho ngayong umaga sa pagpapatuloy sa Romans chapter 8, meron tayong pagdadaanan. We have been studying ang katotohanan na tayo ay mga tagapagmana ng Diyos, kung tayo nga ay mga anak ng Diyos, at pinag-aralan natin kung anong ganda at dakila ang naghihintay sa atin. Pero muli, ang magtiis hanggang sa wakas, at ito'y kontrobersyal na talata sa marami, ay maliligtas. That's why we believe the doctrine of the perseverance of the saints. Bakit magpe-persevere ang saints? Hindi dahil sa sarili niyang tibay, kundi dahil sa nagsusustentong biyaya ng Panginoon because of the preserving. The saints persevere because God preserves. Tayo iniingatan ng kapangyarihan ng Panginoon. Ngunit ang sabi ng salita ng Diyos, ang sabi ni Pablo, ang pagdadaanan natin ay dinescribe niya sa isang salita na marami sa atin ay ayaw na ayaw. Suffering. Suffering. Well, atin humbaling balikan ng mga talata na ating binasa sa Romans chapter 8. Tayo po mag-istayong lahat. Romans chapter 8 verses 14 hanggang verse number 18. Romans chapter 8 verses 14 to 18. Ito po ang sabi ng salita ng Panginoon. For as many as are led by the Spirit of God, they are the sons of God. For ye have not received the spirit of bondage again to fear, but ye have received the spirit of adoption, whereby we cry, Abba, Father. The Spirit itself beareth witness with our spirit that we are the children of God. And if children, then heirs, heirs of God, and joint heirs with Christ, if so be that we suffer with him, that we may be also glorified together. For I reckon that the suffering of this present time are not worthy to be compared with the glory which shall be revealed in us. Pagpalay po ng Diyos sa pagkabasa ng kanyang mga salita, tayo po ay manalangin. Ay naming Diyos, aming Ama sa langit, bigyan mo kami ng mga mata na nakakakita at mga tainga na nakakarinig. Tulungan mo kami, O Diyos, na makita namin ang mga dakilang katotohanan na ito, Panginoon, ang umaresto sa aming kaisipan. Ito, Panginoon, na magpainit ng aming mga puso at magbigay ng direksyon sa aming mga buhay. Tulungan mo kami, O Panginoon, na hubugin ang aming buhay, ang aming pangarap. Hubugin ang aming mga plano ng katotohanan ng iyong salita at hindi ang mga bagay sa sanlibutan. O Panginoon, napakaganda, napakadakila ng naghihintay sa iyong mga anak. Anawa, Panginoon, tunay nga na masumpungan mo kami na nakatingin sa mga bagay sa itaas at hindi sa mga bagay dito sa lupa. Lord, ingatan, tulungan mo kami. Naniling namin ang patuloy mong pagkilos, lalo na sa mga wala pa sa pananampalataya sa aming Panginoong Hesukristo. Dalangin namin ito sa ngalan ng aming Panginoong Jesus. Amen. Pari po magsiupo ang bawat isa.
Again, we come back to this message as we have been studying for the last 3 Sundays or 3 Lord's Day na ating pinag-aaralan ang Romans chapter 8, particularly verses 17 and 18. True believers as adopted children of God enjoys one of the greatest privilege that we have, the privilege of being the heirs of God. Ang mga tunay na mananampalataya bilang mga inampon na mga anak ng Diyos ay nagkakaroon ng pagkakataon na ma-enjoy ang dakila, isa sa pinakadakilang pribilehiyo na meron tayo, at ang pribilehiyong ito ay walang iba kundi ang maging mga tagapagmana ng Panginoon. 4 ang atin hong pinaka-subtitle or pinaka-subheading sa mga pag-aaral na ito. Na pag-aaralan natin, number 1, believers are heirs of God. Believers are heirs of God. Ang mga mananampalataya ay mga tagapagmana ng Diyos. And if you remember, binigyan natin ng diin ang katotohanan na sa verse na ito, sa verse 17, ay 3 beses binigyang diin ni Apostol Pablo ang word na heir. And if children, then heirs. Heirs of God and joint heirs with Christ. And Paul was emphasizing this truth. That's why sa ating pag-aaral, ito rin ang atin hong binigyan ng matinding pansin. Isa sa mga bagay na atin na pag-aralan, only genuine believers are the heirs of God. Ang mga tunay na mananampalataya. And if children, kung anak, tagapagmana. So yung tunay lamang na mga anak ng Diyos ang tagapagmana. Well, sino ang mga tunay na anak ng Diyos? Yung pinangungunahan ng banal na Espiritu. Sila ay mga anak ng Diyos. Hindi yung miyembro ng isang organisasyon o relihiyon. Hindi yung may kinagisnan na lamang na relihiyon. No, yung pinangungunahan ng banal na Espiritu, sila ay mga anak ng Diyos. Then, let me ask the question, meron bang ebidensya sa buhay mo na ikaw ay pinangungunahan ng banal na Espiritu? Meron bang pagkilos ang banal na Espiritu sa buhay mo upang ilayo ka sa kasalanan at lalong hubugin ka sa wangis si Kristo sa kabanalan? Kung wala, ay baka mamaya ay kaalaman lamang ng Ebanghelyo o isang minanang relihiyon ang meron ka, pero hindi ka tunay na mananampalataya. And then pangalawa, ang mga tunay na mananampalataya ay tiyak na tagapagmana. And if children, then heirs. Kung anak, tagapagmana. Ibig sabihin, walang anak na hindi magmamana. Tiyak ang mana ng isang tunay na mananampalataya. Tiyak ang kaligtasan ng isang tunay na mananampalataya. Pinag-aralan natin mabilis, reviewin lang natin, ano itong mga mamanahin na, okay, Brother Paul, ako'y Kristiyano, ako'y anak ng Diyos, ako'y tagapagmana ng Diyos, ano ba itong mana na ito? We studied it, number 1, the world. Mamanahin natin ang sanlibutan. Romans chapter 4, verse 13, malinaw po yan ang sabi ng salita ng Panginoon, for the promise that he should be the heir of the world was not to Abraham or to his seed through the law, but through the righteousness of faith. So those who obtain righteousness by faith ay heirs of the world. Malinaw ito sa sinabi ng salita ng Diyos. And titignan natin, hindi itong world na ito na infested ng kasalanan, kundi ang naghihintay sa atin na mamanahin natin na isang mundo, bagong langit at bagong lupa na kung saan ang sabi sa Revelation 21 verse 4, wala ng luha, papawiin na ito ng Panginoon, wala ng kalungkutan, wala ng kamatayan, wala ng sakit. Isang napakagandang mana ang naghihintay sa atin. And now, we also studied na hindi lamang ito something in the future, kundi right here, right now. 1 Corinthians chapter 3. Buksan lang ho natin. Ayoko hong mawala ito sa ating kaisipan, sa ating hong pag-aaral. 1 Corinthians chapter 3. Verse number 2. Verse 22. 1 Corinthians chapter 3, verse 22. Ano po ang sabi? Whether Paul or Apollos or Cephas or the world or life or death or things what? Present or things to come. What are the next 3 words?
all are yours. Things to come, yes, the new heaven and new earth, things to come. Pag-aaralan pa natin, tingnan pa natin yung glorified body, things to come. Pero hindi lamang yung things to come, things present are also yours. Guess what? Hindi lamang yung life, but even death is now yours. That means it is for you. Para sa atin. It means, ibig sabihin, yung pinakamaganda at maging yung pinakapangit na bagay na maaaring ma-encounter natin sa buhay na ito is for you and not against you. For we know that all things work together for good to them that love God, to them who are the called according to His purpose. So hindi ito something sa hinaharap lamang, kundi right here, right now. Oh, nawa, ito'y gamitin ng Diyos sa atin para bigyan tayo ng comfort at ng lakas kung sakaling meron kang dinadaanan ngayon na masakit, mahirap, mabigat. Yes, hindi masaya. Yes, maaring humiiyak ka sa hating gabi. Yes, maaring magbagang damdamin mo. But it is still for you, for your good. Bilang mga tagapagmana ng Diyos. Pangalawa, ang Diyos mismo. He is our inheritance. Psalm 16 verse 5, ang sabi sa Psalm 16 verse 5, the Lord is the portion of mine inheritance. Merong mga magkakapatid nag-aaway-away sa hatian ng lupa. Ay, hindi, ito ang akin, malapit sa kanya. Ay, hindi, ito ang akin, may puno ng mangga. Ay, hindi, ito ang akin, may pagmumula ng tubig. Ang sabi ng mga awit, the Lord is the portion of my inheritance, and of my cup thou maintainest my lot. Ang Diyos. Practically, ang Diyos ang nagsusustento sa atin. And then, napakaganda na ang Diyos ang pinakadakilang kayamanan natin maging sa buhay na ito at sa darating pa. Sa Psalm 73 verse 25, Psalm 73 verse 25. These are rhetorical questions. Ang sabi sa Psalm 73 verse 25, who have I in heaven but thee? Guess what? It's not about the mansion. It's not about the streets of gold or the of the gates of pearls. Who have I in heaven but thee? Now, hindi mo kailangang hintayin ang pagdating sa langit. And there is none upon earth that I desire beside thee. Ang Diyos sa langit at ang Diyos pa rin sa lupa, siya ang pinakakayamanan. Verse 26, my flesh and my heart faileth, but God is the strength of my heart and my portion forever. And then lastly, napag-aralan natin, glorified bodies. Mamanahin natin mula sa Panginoon ang mga katawan na binago. Sa Romans chapter 8, verse 22, balik tayo sa Romans chapter 8. Anong sabi? For we know that the whole creation groaneth and travaileth in pain together until now. Ang buong sanlilikha ay naapektuhan ng kasalanan. It's groaning and travailing in pain. Pero ang sabi sa verse 23, and not only they, but ourselves also which have the first fruit of the Spirit, even we ourselves groan within ourselves. Oh, kung naunawaan niyan, kahit tayo na nasa atin na ang first fruits, yung unang bahagi, nasa iyo ang banal na spirito, nakatahan sa iyo ang banal na spirito, ikaw ay Kristiyano, ikaw ay tunay na anak ng Diyos. Ang sabi, even we ourselves groan. Hindi tayo exempted sa hirap. Hindi exempted ang Kristiyano sa sakit. Pero meron tayong hinihintay. Waiting for the adoption to wit or to understand the redemption of our body. At lagi ko itong pinopoint out, hindi lamang ang kaluluwa ang niligtas ni Kristo. Niligtas ni Kristo, ikaw
ang buong tao, kasama ang iyong katawan. At oo, pag ikaw ay namatay, uuna ang iyong kaluluwa sa Panginoon. Pero darating ang araw, muling magsasama ang katawan at kaluluwa sa isang niluwalhating katawan na inihanda sa atin ng Panginoon. The glorified body. Ito ay kasama sa ating mana. Point number 2, pinag-aralan natin, believers are joint heirs with Christ. Ang ating pagkamana o ang pagiging tagapagmana ay nakaduktong o nakakabit kay Kristo. Verse 17 ulit ng Romans chapter 8. And if children, then heirs, heirs of God, and what? Joint heirs with Christ. The reason that we have this wonderful inheritance from the Lord is because of our union with Christ. Kaya tayo mga tagapagmana ng Diyos, kaya tayo mga anak ng Diyos, kaya tayo merong dakila at hindi natin maisip na mga naghihintay sa ating mga biyaya ng Panginoon ay dahil tayo ay na kay Kristo. Siguro, kung hindi man lahat sa atin, marami sa atin na maaari nakabasa, nakapanood na ng mga pinikula o teleserye na kung saan siya'y mahirap pero nakapag-asawa siya ng mayaman. At hindi lang basta mayaman, as in ubod ng yaman. At dahil siya ay nakipag-isa doon sa mayaman, guess what? Siya ay may mana. Nakabahagi siya doon sa pamilya na may malaking kayamanan. Dahil sa kanyang pakikipag-isa dun sa kanyang mistero, sa kanyang misis. Ang punto, it's the same picture dahil sa ating relasyon kay Kristo. Hindi something na meron tayo, hindi something na ginawa natin, hindi something na nasumpungan sa atin o sarili nating halaga, kundi dahil sa ating relasyon kay Kristo, nung tayo ay sumampalataya sa Kanya, tayo ay naging na mga tagapagmana ng Diyos. Ano ang mamanahin natin? At meron tayo kay Kristo, meron tayong buhay na walang hanggan. Ang sabi ni Jesus sa John 14:29, because I live, what a guarantee, ye shall live also. Tayo ay maghaharing kasama ni Kristo. Sa 2 Timothy chapter 2, basahin lang ho natin, 2 Timothy chapter 2 verse 11. 2 Timothy 2:11. It is a faithful saying, for if we be dead with Him, we shall also what? Live with Him. If we suffer, we shall also reign with Him. And on the flip side, if we deny Him, He will also deny us. So naroon ang katotohanan na tayo ay maghahari kasama ni Kristo. Sa Revelation chapter 3 verse 21, napakaganda ng pinintang larawan. Ang sabi sa nakalimutan ko ano church at Laodicea yata ako din nagkakamali ng tanda. To him that overcometh will I grant to sit with me in my throne, even as I also overcame and am set down with my Father in His throne. Note, lahat ng ito ay hindi nangangahulugan na tayo ay in some way ay makikibahagi sa pagiging Diyos ng ating Panginoong Kristo. That's not the point. Kung hindi tayo ay magkakaroon ng bahagi sa honor, sa triumph, sa authority, and sa reign o paghahari ng ating Panginoong Jesus. At napakaganda ng paalala ng isang theologian, mahirap itong isipin ng isang tao na nasa laman pa. Mahirap. Mahirap itong isipin at i-process ng isang taong nasa laman pa na mayroon pang epekto at nakatahan na kasalanan. Pero isang araw, papalitan ng Diyos ang ating katawan ng walang kasiraan, walang kamatayan. Tayo'y babaguhin ng Panginoon at wala ng kasalanan. At sa konteksto na yun, tayo'y maghaharing kasama niya. It will be so much better. Ipakita mo ang the best na gobyerno sa buong mundo ito ngayon mismo. It will be much better. Much, much better. Ang hindi man lang maikukumpara. So we will share in the throne of Christ, in His glory. We will
the glory will go to Him. Again, ang punto, take note, it is the throne. Ang sabi ni Kristo, they would sit with me in my throne. It is still Christ's throne. Ang kalwalhatian pa rin ay sa Kanya. At ang rason kaya tayo nag-overcome ay walang iba kung hindi si Kristo din mismo. Ang lahat ng kalwalhatian ay mauuwi pa rin kay Kristo at hindi sa atin. Well, tingnan ho natin. Dahil lang ho ano. Ang pangatlong punto. So una, believers are heirs. Pangalawa, believers are joint heirs with Christ. And then pangatlo, dito na papasok yung hindi natin masyadong gusto. Well, actually, hindi natin talaga gusto. Believers are joint with Christ's sufferings as heirs. Ang mga mananampalataya ay kakibat, kaduktong, kasama sa pagdurusa ni Kristo bilang mga tagapagmana. Now, bago ko sabihin ito, magbibigay muna ako ng isang ilustrasyon. Ano kaya kung merong lumapit sa iyo at sabihin ka at nire-request ka na tumayo ka sa ilalim ng, imagine mo summer na, napakainit. At sinabihan ka, tumayo ka sa gitna ng bukid na walang lilim, walang payong, ng alas 11 ng tanghali hanggang alas 4 ng hapon. 5 oras, tatayo ka doon. Anong sasabihin mo? Harapol, mainit yun. Iitim ako. Masakit sa balat. Ay, papawisan ako ng matindi nun. Ay, ayoko nun. 5 oras, tatayo ko sa init. Ayoko nun. Now, baguhin natin. Sinabi lang kasi, tatayo ka at may initan ka. Baguhin natin. Lumapit sa iyo at sinabi sa iyo ito, bibigyan ka ng 5 milyon. Okay na agad. Bibigyan ka ng 5 milyon, at ikaw at kasama ang iyong pamilya ay isi-sponsor ng all expense paid tour sa anumang bansa for 2 weeks na pipiliin mo. Wala kang babayaran, bibigyan ka ng allowance, at hindi lang yun, pag uwi mo pa sa Pilipinas, ipaghahanda ka ng bagong bahay at bagong kotse. As ngayon, nasasabihin sa'yo, tumayo ka dun sa bukid. Ng 5 oras, summer na summer. Alas 11 hanggang alas 4. Tingin mo, anong sasabihin mo? Let's go! Can't wait! Nakuha niyo ho yung pagkakaiba? Narito ang sinabi ni Apostol Pablo at tingin ko ho ito'y biyaya sa atin ng Panginoon. Alam niya kung gaano tayo kahina. Alam niya kung gaano tayo karupok. Nauna niya munang sinabi sa atin yung napakaganda at dakilang mga bagay na naghihintay. Bago niya sabihin, by the way, magdudusa ka. Masasaktan ka. Ang sabi niya sa verse number 17, and if children, then heirs. Woo! Heirs. Heirs of God. Woo! Heirs of God. Joint heirs with Christ. What a blessing! If so be that we, ito na yung init ng araw, suffer with Him. And sad to say, madalas ang response ng mga Kristiyano at makita natin kung gaano natin kailangan na tulungan tayo ng Diyos na buksan ang ating mga mata at tunay ngang itingin sa mga bagay sa itaas dahil para doon sa 5 milyon at libreng tour at bagong bahay at bagong sasakyan, let's go!
Pero bilang tagapagmana ng Diyos, kasamang tagapagmana ni Kristo. At ngayon sinabi, suffer. Ay, parang hindi ako sigurado kung gusto ko yan. Kita niyo ho, may problema ang ating mga mata. O mga kapatid, hindi ko pinupuwera yung aking sarili. May problema ang ating mga mata. Napakalabo ng mga dakilang biyaya na pinangako ng Diyos sa atin sa ating mga sariling mata. Wala tayong excitement para dito. Na wala tayong willingness na mag-suffer para dito. Ang sabi niya, if so be that we suffer with Him. Sa ibang translation, sa ESV, ang sabi, provided that we suffer with Him. Sa FSB, Filipino Standard Version, kung tunay ngang tayo'y nagtitiis kasama niya. At dito nagkakaisa ang patotoo, if you are not suffering, then therefore, you're not an heir. Actually, ang sabi, if so be that if we suffer with Him, that we may be also glorified together. Muli, sa panahon na ito, maraming mga kilay ang kumukulubot at maaaring, parang ayoko niyan. Pero Paul, natutuwa na ako parang ang saya-saya, ang sarap-sarap ng mga pangako. Tapos ngayon, suffering, parang hindi. Para sa iba, ang pananampalataya at pagdurusa ay magkakontra. As we have said kanina sa Sunday School, ang mga nangangaral ng prosperity gospel, just name it and claim it, at wala dapat pagdurusa ang buhay ng Kristiyano, well, muli, hindi ito lalapat sa salita ng Panginoon. At ito'y kontrang-kontra sa salita ni Jesus, sa salita ni Pablo. Ang sabi ni Jesus sa John chapter 15, verse 18, marami tayong pwedeng tignan, pero for the sake of time, dito na lang tayo. Sa John 15, verse 18, anong sabi? If the world hate you, ye know that it hated me before it hated you. If ye were of the world would love his own. But because ye are not of the world, but I have chosen you out of the world, therefore the world hateth you. Remember the words that I said unto you, the servant is not greater than his Lord. If they persecuted me, they will also persecute you. If they have kept my saying, they will keep yours. Verse 21, but all these things will they do unto you for my name's sake, because they know not him that sent me. Narito ang sabi ng ating Panginoong Hesus, dahil tayo ay kanyang pinili para sa kanyang sarili at kanyang tinubos para sa kanyang sarili at tayo ay kay Kristo, automatic, the world will hate us. Ayaw ng mundo kay Kristo. Therefore, ayaw ng mundo sa mga tagasunod ni Kristo. At kung tayo ay dumaranas ng pag-uusig ng sanlibutan dahil sa pangalan ni Kristo, ito ay tanda na tayo nga ay kanyang mga tagasunod at mga mananampalataya. At kung sakali man na sila ay nang-uusig sa atin, ito naman ay tanda na sila ay hindi kay Kristo. Ang sabi ni Apostol Pablo sa 2 Timothy chapter 3 verse 12, yea, and all that will live godly in Christ Jesus shall suffer persecution. Lahat ng mamumuhay ng makadiyos ay daranas ng pag-uusig. Maaari, right here, right now, meron tayong mga kapatiran na I've heard stories and meron tayong mga kapatiran na sabi nga ho ng isang kapatid natin, Brother Paul, hindi naman ako ng babae. Hindi naman ako nagdroga. Pero bakit galit na galit sila sa akin?
Sumasamba naman ako sa Diyos. Pero bakit galit na galit sila sa akin? Bakit ayaw nila? Oh, all that will be godly in Christ Jesus shall suffer persecution. Sa 1 Thessalonians chapter 3 verse 1 ang sabi, wherefore when we could no longer forbear, we thought it good to be left at Athens alone and sent Timotheus, or si Timothy, our brother and minister of God and our fellow laborer in the gospel of Christ, to establish you and to comfort you concerning your faith. Pinadala nila Apostol Pablo si Timothy doon sa Thessalonica para palakasin, patatagin yung mga taga-Thessalonica. Bakit? That no man should be moved by these afflictions, for yourselves know that we are appointed thereunto. Ibig sabihin, yung mga taga-Thessalonica, dumaranas ng persecution, dumadanas ng suffering, alang-alang sa pananampalataya kay Kristo, at pinadala nila si Timoteo para paalalahanan niya ang mga taga-Thessalonica, huwag kayong matitinag, huwag kayong aalis, huwag kayong tatalikod kay Kristo. Sabi nga nung kanta, huwag kang bibitiw bigla. Bakit? Mga kapatid, liban na lang kung ikaw ay napangaralan ng isang Kristyanismo na hiwalay sa Biblia. Pero itong Kristyanismo ng Biblia, ang sabi niya, verse 3, 1 Thessalonians 3:3, for yourselves know. Alam niyo to eh. Alam niyo to. Hindi to bagay na tinago, hindi to bagay na nasa fine print, na sinadya na baka hindi nyo sana makita. Alam natin ito. For ye yourselves know that we are appointed thereunto. Tayo ay itinalaga saan? Itinalaga tayo sa afflictions. Ano ang punto? What to rin sa verse 4? For verily, when we were with you, we told you before that we should suffer tribulation, even as it came to pass, and ye know, we shall suffer tribulation. Mga kapatid, salamat sa Diyos, tayo ay nasa bansa na may kalayaang sumamba. Meron tayong tinatawag na freedom of religion. Pero wag kayo mga kapatid, unti-unti, sinasakal. At ginagamit madalas ang batas para sakalin ang ating pananampalataya. Huwag nating biruin yung ating mga sarili. Kung hindi tayo magiging mapagbantay, yung persecution na nararanasan na ng mga Kristiyano sa Amerika, makakarating dito sa atin. Baka dumating ang panahon, pag sinabi mong ang kabaklaan ay kasalanan, baka bukas nasa kulungan ka na. Baka pag dumating ang panahon na tinawag mo ang mga tao magsisi, baka next time wala ka ng trabaho. Baka dumating ang panahon kapag yung mga estudyante mo, tinipon mo yung mga estudyante at tinawag mo sila mag-pray tayo sa Panginoon, pwede kang masisante. O mga kapatid, nangyayari yan sa maraming mga lugar dahil sa pananampalataya. So narito ang punto, bilang isang tunay na anak ng Diyos, we are not only heirs of Christ's glory and honor, but we are also, hindi lang tayo naka-join kay Kristo sa kanyang kaluwalhatian, sa kanyang honor, kundi naka-join din tayo sa kanyang pagdurusa. One of the many distinguishing marks of a true believer, a true Christian, is suffering for Christ. Anong ibig sabihin ng pag-suffer natin bilang mga mananampalataya? Pwede natin ito ikategorya sa isang malaki. We suffer because of sin. Now, let me delineate. Mabilis lamang. Limitado ang ating oras. We suffer because of sin. Pakinggan niyo ho. Because of sin, number 1, sa konteksto ng Romans chapter 8, because of the effects of sin in the world. Tuloy natin ang ating basa sa Romans chapter 8, verse number 17. And if children, then heirs, heirs of God, joint heirs with Christ, if so be that we suffer with Him, that we may be also glorified together. For I reckon that the sufferings of this present time are not worthy to be compared with the glory which shall be revealed in us.
For the earnest expectation of the creature waited for the manifestation of the sons of God, for the creature was made subject to vanity, not willingly, but by reason of him that had subjected the same in hope. Babalikan natin yung mga detalye niyan. Because the creature itself also shall be delivered from the bondage of corruption into the glorious liberty of the children of God. So hindi lamang ito suffering dahil ikaw ay Kristiyano, kundi suffering dahil sa kasalanan at ikaw ay anak ng Diyos na namumuhay ka sa isang mundo na apektado ng kasalanan. That means, humanly speaking, o pag titignan natin ang mga bagay-bagay, lahat ng ito ay kontra sa atin. Salamat na lang, ang Diyos ay soberano. Kahit itong lahat ng ito ay kontra sa atin, ito pa rin sa biyaya ng Diyos ay para sa ikabubuti natin. So we live in a sin-affected world. We suffer. We suffer. That's one. Pangalawa, we suffer for Christ. We suffer for Christ. Ang sabi, we suffer with Him. Bahalaga ho yun. Hindi you suffer kasi nanloko ka. Hindi you suffer kasi nandaya ka o nagnakaw ka o may ginawa kang krimen. Kung itong suffering na ito ay describe as suffering with Him. If we suffer with Him, hindi dahil tayo gumawa ng mga maling desisyon, kundi dahil tayo nag-decide with Him. Hindi dahil tayo ay humakbang ng mga maling hakbang, kundi dahil tayo ay humakbang with Him. Kaya ka nagsasuffer. Hindi dahil namuhay ka ng gusto mong buhay, kundi dahil namuhay ka ng isang buhay kasama niya o para sa kanya, kaya ka nagsasuffer. We suffer because of the sacrifice na kailangan nating gawin para i-expand ang kaharian ng ating Panginoong Kristo. We suffer para sa reputasyon ni Kristo. We suffer para sa pangalan ni Kristo. We suffer para sa iglesia ng ating Panginoong Kristo. We suffer dahil sa pagmamahal natin kay Kristo. We suffer para sa mga kapwa natin na nagmamahal kay Kristo, para sa ating mga kapatid. Sana makita ho natin ang pananampalatayang Kristiyano ay hindi relihiyon lang na pwedeng laruan, kundi tayo ay tinatawag nito sa pagdurusa. Pero huwag tayong mawalan ng puso, mga kapatid. Ang sabi ng ating Panginoong Hesus sa Matthew chapter 5 verse 11, Matthew chapter 5 verse 11, "Blessed are ye." Pag pinag-aralan yung word na blessed, do a word study. That means happy. Masaya ka. Totoong masaya ka. Ito yung masaya, hindi ito yung masaya ka kasi may naglibre sa iyo ng fishbowl, kundi talagang masaya ka. Talagang mapalad ka. Blessed are ye when men shall revile you and persecute you and shall say all manner of evil against you falsely. Ang sabihang traidor ka, wala kang pakisama, kala ko totoo kang kaibigan. Napakahalagang tatlong salita. For my sake. Rejoice and be exceeding glad, for great is your reward in heaven. For so persecuted they the prophets which were before you. So tayo ay kasama sa pagdurusa ni Kristo. At ito ay marka ng pagiging tunay na Kristiyano. Again, hindi ibig sabihin na kailangan may humahabol sa iyo ng itak dahil kay Kristo. Kundi again, hindi mo kailangan sadyain, hindi mo kailangan hanapin ang persecution. Ang sabi ni Pablo, mamuhay kang makadiyos. Magsasuffer ka ng persecution. Magsasuffer ka ng persecution. Lastly, number 4, dito tayo matatapos, mabilis na lamang itong huli. Believers are joint heirs. Number 3, believers are joint heirs with Christ, joint with Christ suffering as heirs. Ngayon naman, believers are joint with Christ's glory as heirs. Verse 17, and if children, then heirs, heirs of God, joint heirs with Christ, so if so be that we suffer with Him, and if we suffer with Him,
that we may be also glorified together. Anong meron tayo kay Kristo? Buhay na walang hanggan. Anong meron tayo kay Kristo? Tayo maghaharing kasama ni Kristo. Tayo ay luluklok sa trono ni Kristo. Tayo ay kabahagi sa kanyang kaluwalhatian at pagtatagumpay. At ang pinakasusi dito, we may be also glorified together with Christ. Muli, ulitin ko, hindi ito prerequisite para maligtas. Ang pagdurusa para kay Kristo hindi prerequisite para maligtas. Ito'y ebidensya na ikaw ay tunay na ligtas. Unless na tayo ay mayanig at tayo ay mag-fall back sa bagay ho na ito at tayo ay maaaring, Brother Paul, parang ayoko niyan. Nakita niyo ho, sinandwich ito sa dalawang napakasarap. That word, suffering, or suffer, ay sinandwich ni Apostol Pablo sa dalawang napakasarap. Sabi niya, you're heirs, heirs of God, joint heirs with Christ. Ang sarap. And then, suffer. You will suffer with Christ. At pagkatapos siya sabihin na you will suffer with Christ, you will be glorified together. At hindi lang yon, pagdating sa verse number 18, for I reckon that the sufferings of this present time are not worthy to be compared with the glory which shall be revealed in us. Ibinaling ulit yung ating tingin sa langit. Para bang, okay, may 5 milyon ka, may trip to wherever, may bagong bahay, bagong kotse, pero tatayo ka sa init ng araw, pero may importante sa iyo yung kaputian mo. As in, importante sa iyo kaputian mo. Talagang, mukhang ayoko. Pero pinaalala sa iyo, ito yung naghihintay. Ang sabi, hindi maikukumpara, hindi worthy na ikumpara. Buksan lang natin sa 2 Corinthians chapter 4. Dito tayo matatapos. 2 Corinthians chapter 4, verse 17. For our what? Light affliction. Magaang na kahirapan. Sino nagsasalita? Si Pablo. Ano naranasan ni Pablo? Binato lang naman siya. Pinagpapalo. Ilang beses siyang nakulong. Nagpalutang-lutang siya sa dagat. Laging may nagbabanta sa buhay niya. May mga pagkakataon, gutom siya. Maraming panahon, napupuyat siya. Pero lahat ng yun, sabi niya, light affliction. Light affliction. For our light affliction, which is but for a moment. Mga kapatid, hindi nagturo lang sa kulungan si Pablo. Nung shade nila doon, nag-i-stay siya doon ng ilang buwan, minsan ilang taon. Para sabi niya, magaang at sandali lang. Kumpara saan? Worketh for us a far more exceeding and eternal weight of glory. So, unang yung ginamit salita, light affliction. Ang sabi niya, ngayon, eternal weight. Timbangin mo ang walang hanggan. Ang sabi niya, momentary. It's just for a moment. Subukan mong sukatin ang walang hanggan. While we look not at the things which are seen, but at the things which are not seen. For the things which are seen are temporal, but the things which are not seen are eternal. Mga kapatid, ito yung problema, yung sinasabi ko kasi. Ito yung sinasabi ko kanina. Ang sabi sa verse 8, while we look not at the things which are seen. Ito yung problema nating marami. We look at the things which are seen. Nakatingin tayo sa nakikita. Naglalaway tayo sa mga panumandalian.
Ang pinapangarap natin araw-araw ay yung mga panumandalian at nakikita. Therefore, itong light and momentary ay nagiging heavy and very long. Dahil mali yung ating tinitignan. Subukan mong itingin ang iyong mga mata sa mga bagay sa itaas. Sabi nga nung kanta, turn your eyes upon Jesus. And the things of this world will grow strangely dim in the light of His glory and grace. Tingnan natin ang mga bagay sa itaas. I-considera natin at pagbulay-bulayan natin ang mga dakilang biyaya at naghihintay sa atin ng mana ng Panginoon. At saka tayo tumingin dito sa mga bagay sa lupa. Na makikita natin na yes, magdadaan man tayo sa kahirapan dahil kay Kristo. Ito'y magaang at sandali lamang kumpara sa niyang mga pinangako sa atin. Let's pray. Panginaming Diyos, aming Ama sa langit, tulungan mo kami. O Panginoon, kahit ngayon, ramdam na ramdam namin ang mga nakatahan pa ring kasalanan sa amin. Lord, malinaw ang iyong salita. At ang bilang, parang salamin, Panginoon, pinakita sa amin kung gaano pa rin kami kakulang. Kung gaano pa rin kami kadalas nakatingin sa mga bagay na nakikita. At hindi sa mga bagay na sa itaas. Patawarin mo kami, Panginoon. Lord, tulungan mo kami. Lord, awatin mo kami. Lord, baguhin mo kami. O Panginoon, please, ibaling mo ang aming mga mata sa mga bagay sa itaas. Gamitin mo ang salita mo ngayon na ito upang magpaalala sa amin, upang humamon sa amin, upang tumawag sa amin sa pagsisisi. At Panginoon, muli, kung meron mang wala pa kay Kristo, hindi pa siya tunay na anak ng Diyos. Ipakita mo sa Kanya na hindi lamang ang mana ang wala sa Kanya, kundi wala sa Kanya ang buhay na walang hanggan. At ang nasa Kanya ang yung nagliliyab na puot, ang yung galit na walang hanggan. Nawa, O Diyos, ito'y magtulak sa Kanya sa pagsisisi. At tunay siyang magsumampalataya sa Ebanghelyo ng aming Panginoong Hesukristo. Salamat, O Diyos, sa iyong mga salita. Ingatan, tulungan mo kami. Dalangin namin ito sa ngalan ng aming Panginoong Hesukristo. Amen. Stay po tayong lahat at awitan natin ating pangwakas na awit. Tayo po yung mawit. Awitin po natin, turn your eyes upon Jesus. Soul, are you weary and troubled? No light in the darkness you see. There's a light for a look at the Savior, and life more abundant and free. Turn your eyes upon Jesus. Look full in His wonderful face, and the things of earth will grow strangely dim in the light of His glory and grace. Worthy to life everlasting, He passed and we follow Him there. Over us sin no more dominion, for more than conquers we all. Turn your eyes upon Jesus. Look full in His
Purihin po ang pangalan ng Panginoon. Salamat po sa bawat isang naririto, maging sa ating mga nakasama online at muli. Nawa, tulungan tayo ng Panginoon. Pagbulay-bulayan, patuloy ang mga salita niya na ating napag-aralan. At tunay nga, tumingin tayo sa mga bagay na hindi nakikita na pinangako sa atin ng Panginoon bilang kanyang mga anak, bilang kanyang mga tagapagmana. Sa ating paghiwa-hiwalay, nawa ang pagmamahal ng ating Ama, ang biyaya ng ating Panginoong Hesukristo, at ang kapangyarihan ng Banal na Espiritu sa bawat isa sa atin, patuloy tayong maging matapang ng tagapaghayag ng Ebanghelyo ng ating Panginoong Hesukristo. God bless po. Magandang tanghali. We are now dismissed. Reminder po, 2:00, meron ho tayong second service, and then pagkatapos ho noon ay ang fellowship ho ng mga kabataan. God bless po.